Time check natin. anong oras? 6:12. Maga pa tayo. Camera, batteries, drone. Drone. Ano to? Inflator yan. Tire inflator. Hindi para masasara. May sushi akong nilagay doon. Lamig ah. Ang init sa akin. Naka-sweater lang ako. Tapos naka-jacket. Giniginaw ako. 3 layers ang damit ko. Ha? 3 layers ang damit ko. Wala akong pake. Hindi ako nilalamig. Vampira ako. Lamig ko. Time check 6:15. Iiwan na natin ang La Trinidad. Kailan kayo matatapos tong Yung overpass na yan? may tigil-tigil naman sila dyan. Hindi siya tuloy-tuloy ginagawa. G na ba? G, let's go. Mula dito sa La Trinidad, babiyahin na tayo papuntang Northern Blossom sa Atok. Wala tayong ibang dadaanan kundi ang Halsema Highway. Dahil chill ride lang tayo, mga 2 oras din ang biyahe natin bago tayo makarating sa Northern Blossom Flower Park. Pero siguradong sulit naman ang ride dahil ang ganda ng view. Nakita mo yung Capitol paggabi. Napailawan na rin yung taas niya eh. Ayun. Oo. Parang may temple doon. Trinidad nga pala ang capital ng Benguet. Kaya yun, sa dulo ng mahabang kalsadang ito, makikita mo na ang provincial capital ng Benguet. Doon pa rin tayo sa harap. Saan ako papasok? Diyan na. Dito na lang. Pangit ng papasok to. XCS. Tapos ituloy mo na lang ang Jai, Maisa. Unang pultang 375. Okay. Okay. Oops. All set na, all set. All set na, all set. Nawala yung malaking tinapay dito sa taas. Huwag mo naman i-mention ng tinapay. Wala pa tayong kain. Oops. Ito naman, May nagmamadali. emergency ata. Rush hour na pala no? Kaya daming kasalubong. Diyan yung packet ng Kalugong. Always open 6 AM to 6:30. So, ano? Next time, Galing naman doon yung- mag-paakyat ng Kalugong. Galing naman doon yung motor na yun. Hindi kaya ng motor doon. Hindi ko kasi matanda kung gaano katarik yung daan.
Mag-stop over nga tayo sa view deck dito, dyan sa malapit, di ba? Yung parang, May beauty ba dyan? ano doon, ayusin ko lang ulit tong earpiece ko, di kita marinig eh. Oh, may ice. Kasalubong natin yung araw pala na. Wow, early morning traffic. Dito ba yung sinasabi mo? Ayaw nga eh, may traffic. Sayang. Wala. Huwag na lang. Mukha-abala pa tayo. Tapos kita pa naman yung view ngayon, sayang. Lagi pag dumadaan tayo dito, puti dyan eh. Itong building, ano kaya to? Hindi pa natatapos hanggang ngayon. Oh, lakas ng hangin. Malamig. Hindi ako nilalamig. At di mo ako naririnig. No. Di ka pa gutom? Hindi. Pero pwede naman kumain. Hindi naman kailangan gutom para kumain eh. Alari talaga kita marinig masyado. Kailangan na rin ba natin mag-intercom? Hindi. Maaga pa tayo, kaya kung mapapansin nyo, habang lumalayo tayo sa sentro ng La Trinidad, pakonti ng pakonti yung mga sasakyan na kasabayan natin dito sa kalsada. Maganda rin to para chill ride talaga. Oh my God. Oh my God, the The sun. sun is in my eyes. I know, right? Pasok pa to. Oo, antayin mo na lang. Traffic. Bakit may traffic? Dahil may intersection. Tapos dito na yung papuntang Yangbo din. Yes. Paikot yan, papuntang Baguio din, di ba? Diyan dumadaan yung van yun, no? Ang kaya. Ang ginaw. Buti tatlong layer damit yun.
chicken manure. Hindi ko alam kung paano naging amoy toyo yun talaga. Paano naging amoy toyo yun? Magkaiba naman sila. Kaya nga eh. Kung amoy toyo din, di napansin ko sana pag gumagamit ako ng toyo. Amoy abono to, ganun. There's traffic. The sun. The sun is what? Shining. It's shining in my eyes. Me and my visor. Visor? Ano yung supervisor? Wala. I-edit mo yun. Unang banat. Wala. Meron pa kaya yung flower farm dyan sa baba? Parang Hindi ko sure. Check natin page nila pagbalik. dito sa Shilan, ang pasalubong center ng mga farmers. Alam niyo kung bakit? Kasi daming farm supply dito. Usually dito ang stopover nila para bumili ng mga farm supplies. Pasalubong sa mga alaga nilang gulay. Malapit na tayo kung saan nakatayo yung Municipal Hall ng Tublay. Pero alam nyo ba na hindi pa tayo nakakalabas ng La Trinidad? Sige, story time muna. Ang Municipal Hall ng Tublay nasa Shilan. Ang Shilan, isang barangay ng La Trinidad. Nakakalito ano? Bakit kaya ganon? Ang lupain pala na kinakatayuan ng munisipyo ng Tublay ay dinonate ng isang private na individual. At napili ito dahil malapit lang sa Halsema Highway. Mas madali para sa mga taga-Tublay na makapunta dito. Karamihan kasi ng mga barangay sa Tublay nasa bulubundukin. Kaya at least dito, gilid lang ng highway. May tollgate din pala dito ng Halsema pero hindi na siya operational since noong pandemic. Maganda rin doon kasi ang ganda ng mga bundok-bundok doon. Oops. Sarap lagyan ng petals yung trees na yun. Ayon sa kaibigan kong si Google Maps, dito na ang boundary ng kalsada ng La Trinidad at Tublay. Marami din silang tourist spot dito sa Tublay, tulad ng Bayokbok Falls at Ambong Dolan Cave.
Pero yung daanan papunta doon, nalagpasan na natin malapit pa sa La Trinidad Center. Dito rin matatagpuan ang Beacon Hill at Pulig's Farm at marami pang iba. Babalikan din natin lahat yan, kaya abangan nyo na lang. At para sa mga coffee lovers, dito rin matatagpuan ang unang certified organic farm sa Benguet. Karamihan sa mga residente ng Tublay ay kabilang sa Ibaloy tribe, isa sa mga katutubong grupo ng Cordillera. Kilala din ang Tublay sa paggawa ng mga tradisyonal na handcrafts gamit ang kawayan, tulad ng mga basket na ginagamit sa garden. Tiklis ang tawag namin doon. Dito namin siya kinukuha sa Tublay. Dapat may arko-arko dito sa Halsema sa mga madadaanan natin ng municipalities. Yeah. Boundary ng La Trinidad and ano yung susunod? Tublay. 5 municipalities ang madadaanan natin sa Halsema. Yung iba na ata no, sa Mountain Province. So ang unang municipality is La Trinidad, tapos Tublay, tapos Atok, Bugyas, tapos Mangkayan. Ang daming kurbada, kurbada, kurbada. Ang dami ding lubak. Lulubak, lulubak. Okay na. Kasi masyado akong laki. At itutuloy na nga ang aming paglalakbay. Matapos namin magka-problema ng ilang ulit sa sa aming mga lukulukong gears. Naririnig mo na ako? Oo. Okay. It's better than a while ago. Okay. Pero di ako makapagsalita na very clear kasi nga yung baba ko yung humahawak sa buong helmet. Talaga siguro ganito yung feeling. Ayun, Tublay na to pero di ko nakita yung ano, Yung signage. Wala akong nakitang any signage. May nakita ka ba? Wala. Kaya dapat may arko kung saan ang boundary. Or wala man lang information na you're now entering the municipality of Tublay. Kahit ginagawa pa yung arko nila. Nandyan na sa taas yung ano, yung stopover. Diyan muna tayo. Ay, dyan na tayo kung una kang harot. Oo. Joke lang. Hindi, okay lang. Ano ka na? Pagilin mo lang dyan. Oo. Okay. Wala akong makita kung ano ng araw. Saan tayo magpapark? Doon sa may sasakyan. Dyan na lang. Hindi ko mabasa. Ano daw yun? Ambassador. Ambassador Tublay. Ano yung ambassador? Barangay yun? Oo. Motor ko ba yun? Nagbibit. Love ko naman. Oh! Dito. Yung ilang beses May kami Lexi. itong nadaanan. Ilang beses kong dumadaan dito tapos never tayo nag-stop over. Ang ganda! See you Tublay. Where's my phone? Magda-drone check ka ba? Sa kanan, no? Oo. Malapit lang naman. Yeah. Diyan ka, videohan kita. Ang daya, dapat may video ako. Mas maganda pa ko sa'yo. Anay, halika dito. Sige, last.
Let's go. Dun ka. Sa may U. Ang cover photo. Okay. Paano ko videohan? Ano, i-ganyan mo lang. Kunin mo bag ko. Ay, wow! Ano yun? Yung malaking circle sa baba. Okay, na-videohan ko yung circle sa baba. Ano yun? Ayun na ba yung daan papuntang... Yun na ba yung daan papuntang Polig Farm? Hindi yata. Oo nga, no, maliit yung daan na yun. Yokbok Falls. Dami ko lang pwedeng puntaan din dito sa Tublay. Ayun, Beacon Hill, madadaanan natin mamaya yung daanan, pati Polig's Farm. May asin din pala dito. Akala ko sa tuba lang. Iba yun. Tuloy ang biyahe. Muna ka. Sige mo. Ay, itang paunahin na lang natin yung mga ano kasi paniguradong bibilis. Or joke, hindi pala. Wala na. Ano, sisingit ako dyan. Ito naman. Ay, wait lang. Hindi na ako naka-open yung camera ko. So, hindi yung footage ko, no? Okay na. Madali magbiyahe. Pagkatapos ng picture taking sa my view deck, tuloy na naman ang biyahe. Kapag hindi naman kayo nagmamadali, pwede pa kayong magkape doon para matikman ng kanilang freshly brewed organic coffee. Kung may baon naman kayo, pwede rin kayong mag-stop over kumain doon. Pwede kayong bumili ng fast food sa La Trinidad, tapos stop over sa view deck ng Tublay. O diba, ang ganda ng view. Ang saya talaga dito. Ang daming pwedeng puntahan. Okay lang, malapit naman tayo dito. Pwedeng balik-balikan ng Halsema. Ayan, oh. Unlike kung galing kang Manila. Kaya, ginaw pa din. Ay, medyo nararamdaman ko na yung lamig yan. Hindi ko ziniper pala ang jacket. Mga shadows, di ko makita minsan yung lubak kapag may shadows. Oo. Kasi nakakadilim yung visor ko. So that plus yung shadow. Nag-glare talaga yung sunrise. Yung huling biyahe natin, dito yung parang pinaka-foggy. Magugulat ka na lang, ay, kurbada na pala. Akala ko mamaya pa. Ay, may kasalubong na pala. Children crossing. Where? Where? Don't you see them? Why can't you see them? Oh no, did I hit anyone? No, it's a dog crossing. Hello.
okay mag-rides dito kahit umaaraw. Oh. Kaya malamig. Hindi ka pinagpapawisan. Kaya sinasabi lang siguro natin yun kasi dito tayo lumaki. Sanayan mo, sanayan. Oo, pag sanay ka na dun sa baba, walang problema. Ambly migraines. Bukod, buntok. Diyan na yung papuntang Polex Farm tsaka Beacon Hill. Tapos pag tinuloy-tuloy mo, iikot na ang Buklao. Tapos Baguio. Tara, punta natin yan next week. Siyempre, Siyempre. sa next na lang yun kasi malapit lang. Wala pa tayo sa atok pero ginaw na ako. Kaya nga nakalimutan ko i-zipper yung jacket niya. Pero natamad na ako. Oh my god. I can feel my fingers. I miss the sun already. Paglamis pa ako niyan. Hindi ko na kaya gilid muna ako, hugutin ko yung jacket ko. Mag-zipper din ako. Oo, okay na ako. Hindi pa ako okay. Mauna ka na lang. Wait lang. Pag okay ka na, sunod ako. Wait lang, yung bag kong cute. Okay, oo, Teddy. Sige lang. Push mo yan, tay. Ako talaga. Okay. Push mo yung tea. Pinush ko ng tea. Wow, baby. Kaya ko din yan. Ayoko lang gawin. Kala mo mainit? Kasi may sunshine? Hindi. Kaya nga Ang dilim talaga ng visor ko. Pero mas okay na to kahit malamig. At least pwede kang mag-jacket. Tama. Pag mainit. Pag tinanggal mo jacket mo, lalo kang sunog. Gutom ka ba? Hindi. Okay. I'm good.
Tiana. Ting ding. Ding 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 ding. Lubak. Hindi naman pala siya lubak. Kanal. Tama. Ganda nun. Yeah, kabilaan. Pag nagbiyahe ka ng umaga, wala ka masyadong makikita sa right kasi nandun yung sunrise. Tapos yung nandun sa kaliwa, since yun yung nahihit ng sinag ng araw, mas clear yung yung view. Dito na lang tayo, Gardens. So next na yan. Ang dami nangyari kanina. Kaya nga, Yung oras natin. pwede pa dyan, no? Diretso na lang tayo sa Northern Blossoms. Oo. Ibaloy Cafe and Restaurant. Kankanai is a tribe. Ibaloy is a tribe. Ba? Oo. And we are all called Igorots. So, Ibaloy is an Igorot tribe. Tama ba? Kailangan Tama. may research. Fact check muna. Pero ito maganda sa morning. Halos walang sasakyan, kaunti lang. Oo. Pagkahapon, ang dami mong kasalubong, tsaka kasabayan. Kasi usually, nag-aani pa yung mga yung farmers. At this hour. Tapos matatapos around lunch, ganun. Oo, usually. 10 to 12, ganun. Kaya pag ibibiyahe na, makasalubong mo na sila around 1 p.m. to 4 p.m. Tama. Upper Sayat. Welcome to Upper Sayat. Sana kaya, paano yung division na naman dito? Malapit na tayo sa Atok, di ba? Wala Kasi yung- ang arap ko eh. Uy, libre Sayote. ka. Sayote. Ano mo? Sa'yo na, te. Laki yan. Lulutuin natin mamayang gabi. Sa'yo na lang, te. Nagsawa na ako dyan. Nakaka-high blood daw yan eh. Alam mo kung bakit? Oo, bakit? Kasi pag yun daw lagi ulam mo, magagalit yun. Galit na ako. Dahil sa'yo, tinanaman ang ulam. Okay. Minsan parang nagsawa ka sa gulay nung nandun ka sa probinsya, no? Pagdating mo sa Baguio at Trinidad dyan, lahat na lang nabibili parang Kaya nga eh. parang ang sarap na lang Libre lang yan. parang ang sarap na lang gulay. Makahingi ka lang dyan sa kapitbahay. Sharp curve. 360 degree. Di ba 180? 180? Ano 180? Oo, 180. Sige, bigyan mo ako ng geometry lecture. Kasi nag-U ka lang naman, di ba? Engineer ka, di ba? Hindi ka umikot. Nag-U? Di, umikot ka.
Kung umikot ka, bumalik ka dun sa dati. Rotonda na yun. Eh di 350 degree ito naman. And mas malapit naman yung kasi sa 180 mo. Oh, Oh, wow, accept visa. Oh. Dewata. Kambingan. Ah. Wow, ADB. EDB. ADB. Ikaw ba yun? Hindi. Hindi ba ikaw? Hindi. Baka yung FX mag-overtake. Ah, okay. Oh, overtake ka, may kasalubong. Ito naman nagmamadali. O sige na nga. Tikan ka pa, ano ba yan? Yan mo na. Nasi CR. Tama. Oh, Dito sa saddle lang ano. Kinakainan ng mga farmers usually. Dito rin ako Ano yung kumakain pag favorite mo na nagbabiyahe ako eh. dito. Depende eh. Minsan dito ako kumakain. Or doon sa nadaanan natin kanina sa pababa. O, di ba? Nagpaparade lang din tayo, pre. Tapos minsan dyan sa taas ay mga kainan pa dyan sa taas. Anong minsan? Lagi kayo. Minsan nga kasi kasi minsan sa iba Ito naman magkwento. I love you talaga today. Ang dami-dami mong sinasabi sa akin. This is such an improvement, you know? kaya minsan dito, minsan sa iba, di ba? Minsan lang. Yung context kasi. Pero pag biyahe, lagi akong kumakain. libre pagkain ng driver eh. Siyempre, kain na tayo, tapos ilista mo as expenses. Di ba? Sayang din yun. Barangay Toptak. Ganun sana, at least may signage. Nasa top dock na tayo. Toptak ka makita. Mali, i-edit mo yun. Tama. Tama. Unahin ko na nga lang yung mga sasakyan. Ako naman na sumasalo sa usok nila. Hindi naman tayo nagmamadali. Ewan ko minsan kung bakit nagmamadali ay ibang driver. This is an open road. Kung ganito ang view mo, Mag-overtake. kung ganito ang view mo, ba't ka magmamadali? Nagsawa na. Sawa na. Kung araw-araw ba namang nakikita, edi Bagay. Okay lang yun. Araw-araw ka niya bibigyan. makita ko ulit bukas yun. Kaya hindi ko na-appreciate tong mga tanawin sa Halsema eh. Kaya madalas ako nagbibiyahe lalo nung pandemic. Talagang biyahe-biyahe. Wala lang. Naboboring ka sa daan. Isa ka dun sa nagmamadaling uminin o guilty. Tapos lalo na pag sari-sari yung karga mo. Tinatawag nilang sari-sari yung leeks, gano'n. Yung usually yung tinatanim sa amin, tsaka celery, gano'n.
parang nagmamadali ka kasi baka maunahan ka sa pila. Kailangan ulit natin tumigil. Doon na lang sa open ground sa ano. Huwag dito. After ng mga 3 kurbada. Okay. Doon sa may parang mga bahay-bahay doon. 1, 2. Uy, tama. Oo. Tsumaba ka. Hanap ka ng pagpapagilidan dyan. Diba 3 kurbada? Gina? Gina. Wait lang. Gina. Gina. Kapatid ni Gino. Wala, i-edit mo yan. Tama. Patapon na cars na yan. Magandang recycle. Gawin mo siyang coffee shop. Go. Magandang opportunity nga yun. Renovate mo yung may gumagana sa sasakyan tapos gawin mo siyang vintage na alfresco cafe. Tama. Kung creative ka. Tapos dito pa, ang sarap magkape dito. Lamig-lamig. Ganda ng sky, oh. It's so blue. Yeah. At least hindi siya white. Nakakakaba rin pag cloudy eh. Hindi mo sure, baka mamaya uulan. Ba? Wala. Wala pa naman. Okay na. Wala pa. Wow, ganda naman ako patiti nun. Nawin. Ito din, oh. Ay, hindi pala to, abandoned car. Sorry na. Ano ba yan? Maganda sana pag tinuloy nila yun yung paint. Pero okay lang. Walang sponsor. Sa bagay yung mga overpass is sponsored by Boys and Sa bagay. Wala yung Sea of Clouds dito. Dito nung nakita tayo dito nung last day. Oo nga. Ang Halsema pala ay dating tinatawag na mountain trail. Alam nyo naman na siguro kung bakit Sinimulan ang road development ng isang engineer nung panahon ng mga Amerikano. Kaya pinangalan sa kanya ang kalsadang ito. Hanggang ngayon naman, tuloy-tuloy pa rin ang development ng Halsema Highway.
dahil importante ito sa mga lokal na biyahero at sa mga turista na rin. Ito kasi ang pangunahing ruta papunta sa mga sikat na destinasyon tulad ng Sagada, Banawe at Bontoc. Kabilang din ito sa listahan ng pinakamapanganib na kalsada sa mundo dahil sa landslide, mga matatarik na kurbada at makakapal na hamog lalo na kapag tag-ulan. Kaya sa mga kapwa biyaheros, mag-ingat po tayo. Hindi pang karera ang Halsema Highway. Kung hindi ka naman farmer na naghahabol ng presyo ng gulay, chill ride lang. Makakarating din tayo sa destinasyon natin. Ayan, kita nyo naman ang taas ng mga bangin. Kaya ride safe lagi mga sir. Safety first. Dito pala sa tinigilan natin, yung may sign na Tupog Day 2. Libre lang tumigil dito. Minsan may sea of clouds dito. Pero kahit wala naman, ang ganda pa rin ng tanawin. Gina! Gina! Wow, ano yun? Is that a bird? Yeah. It's a It's a crow. bird. It's a crow. Hindi, Huh? Martinez yun. Ay, oo nga no. Yung may white sa pakpak na. Pag lumilipad, nakikita mo yung white na. Wow, Benji. Kaya ko din yan. Ayoko lang gawin. Kaya ko din yun. Pero baka kabahan ka. Kaya ko din yan. Pero nung huling ginawa ko yun, abay pati yung mundo nag-banging. Nag-overtake ang bus. Ay, van pala. Ginaw pa din. Bus. Dito sa Halsema, iba't ibang klase ng driver ang makakasalubong mo. May mga sanay na, parang kapisado nila ang bawat liko. May mga psychic ata eh. Kahit kurbada, nag-overtake. Meron ding mga baguhan, daan-daan lang kung magmaneho, lalo na sa mga matatarik na bahagi. Siyempre, may mga driver na parang naghahabol ng oras. Bilis-bilis magpatakbo. Kaya laging alerto dapat at ingat sa daan. Ang ginaw. I know, right? Wait lang. Dito slow down. Dito ako makain. Wala na. Wow. Nag-overtake na. Ang bilis pala ng Rusi. Ano yan? Gio. Yan ba yung parang ADV ng Rusi? Ay, gano'n. Sabi ko kay Wilbert, yan na lang kunin niya eh. Ayan, kasi na chill ride lang tayo. Sakbo na yung 40 to 50 kilometers per hour. Tama.
ng sea of clothes. When it looks banking. Kaya mo din yan? Naka-aerox ka naman. Baka mag-banking yung mundo eh, hindi ako. Oops. Oh. Nakita mo yung ibon. Oo. Kala ko nga parang yung chicken nun na nagdire-direchas. Wait lang, dito lang ako sa may sinag ng araw. Para mainit. Ay, parang may clean up drive pala sila. Kaya pala may mga naiwan-iwan na basura dyan sa gilid. Baka may magpipick up na sasakyan mamaya. Ang saya talaga magbiyahe dito ng umaga. Oh. Wala masyadong kasabayan. Kapag hindi ka kasi matapang mag-overtake dito, ang hirap mag-overtake. Maya't maya may kurbada. Lamig na naman. I know, right? Oh, ano yun? Anong bird yun? Dami nila ah. Hindi ko napansin. Parang Martinez din naman. Natuturuan din daw yun magsalita. Parang parrot. Yung Martinez? Oo daw. Wow, banking. J-Tech. Okay lang yan, hayaan mo na sa kawauna. Abiyang. Ito ay isang travel adventure, hindi racing adventure. Charot. Magkakasama pala nila. Ayun nga no. Pareho sila ng best. Bibili siya ito. Baka hinahabol nila yung naunang kasama nila. Paano kung mag-i-enjoy? Hindi maganda ng tanawin. Ay. Hindi naman. Sa bagay, kanya-kanyang trip yan. Oo. Sikat din talaga ang Halsema sa mga riding groups. Dami nating nakasalubong na grupo dito eh. Pwede din siguro sumama sa mga ganon kung hindi lang tayo introvert. Nadarama ko na naman ang init ng araw. Kahit konti. Dito kami kumukuha ng wine pag ano eh. Pag bago kasi yung wine nila dyan, medyo manamis-namis. Ayun. Anong flavor? Ano, basta rice wine. Rice wine. Pero pag after 2 days dyan, medyo pumapait na siya. Oh my gosh, what Oh my happened? gosh. What happened? Dito na ata yung... Ay,
nandun sila yung mga nakamotor sa harap. Sama na lang tayo. Di pa na kasi singit dito, T. Ay, dito na lang sana. Makakasingit ka ba? Ingat ka. Baka maano mo yung sasakyan. Ito na lang ako, baka may... Meron na nag-grip na that door. Tayo, anong team tayo? Anong itatawag natin sa atin? Team? Team Maki. Ay, huwag ganyan. Team Mangbart. Wala siya dito. Ang bag mo. I-edit mo yan. Marami-rami ah. I know, right? Wow. G na ba? Oh. Hindi na natumbad na mato doon. Ay, natumbad na hulog naman. Bibilis niyo talaga. Hindi mabilis ba? Hindi pa unahin natin sila. Hindi ba kaya ko rin mag-banking? Dito medyo sharper banking tayo. May araw, may araw. Enjoy muna natin. Kaya, ginaw na naman dun, oh. Dilim-dilim dun, oh. Wala na. Wala na. Gusto din siya na mag-stop over dito, pero dami Yeah. na oras ang ano nung aberya natin today. Wala din yung sea of clouds dun. Yeah. Wala ba yung traffic dito ngayon?
mga mountains dito. Siguro ang hirap mag-thrive ng pine tree dun kasi bundok. Parang bato-bato na. Oo. Pinapalawak tong nakakatakot din tong road dito eh. Dito banda. Taas-taas din yung... Kasi dito sa taas, bato na hindi mo alam kung may guguho dyan. Tapos sa kabila, bangin naman na Dito taas-taas. Dito na. Taas na, tataas, go. Dito yung dinaanan ko nung last kasi naiwan ako. Tapos bigla akong dumaan Ay, dito. wow. So, ganda na dito. First time ko dumaan dito. Kahit may harang pa siya dito, dumaan na ako dito. Ah. Baka ako ang first na gumamit dito. Sige mo, May isa pa pala silang kasama, oh. Di ba nauna na sila lahat kanina? Ito pa, marami sila. Pare-pareho sila, ah. Dami pang sumusunod. Kaya ko din yan. Joke lang. Wow. Wow. Ang liit-liit lang motor. Ang sensit ng motor, ang bilis. Mio. May isa pa. Mag-stop over siguro mga yan sa highest point. Sa second highest point. Wala second highest point. May nanalo na. Pero kahit may bagong highest point na, mas marami pa rin ang turista dito sa Halsima Highway. Madali lang kasi siyang puntahan eh. At along the way lang para sa mga turista na pupunta sa mga sikat na tourist spot tulad ng Sagada at Buskalan. At kahit Atok Flower Farm lang ang nasa schedule mo, malapit na lang din eh. Side trip mo na. Pero hindi lang naman sa may highest point ang may magandang view. Marami pa sa daan. Libre na tumigil at magpahinga kahit saan. Basta may pwedeng pagtabihan ng sasakyan, syempre. Para hindi naman tayo nakakaabala sa ibang nagbibiyahe. Short story lang. Dito na part ng Halsima talaga ako kinakabahan dati kapag nagbibiyahe ako. Ang taas-taas kasi ng bangin. Buti nga ngayon pinalawak na. At tuloy-tuloy pa yung barrier oh. Ginaw pa din, ano oras na? Time check 9:02. May nag-overtake na van. Mauna na ngayon. Minsan itong mga express service ng nagaling sa atin, papunta sa atin, bibilis nila. Kaya nga eh. Sa bagay, alam na nila yung bawat likod dito sa amin. Kaya dito sa kabila wala yung clouds. Okay lang yun. Kumayag na lang tayo ang 5. Makakailang balik pa tayo dito. May maabutan din tayong sea of clouds. Oh, taas ng bangin.
Nag-green na ulit yung mga ano dito. Nasunog dito dati, di ba? Dito sa baba. Alcima Half Tunnel. Buong buhay ko hindi to natapos ah. Kalahati pa rin hanggang ngayon. Ano yun? Oo kaya. Sige, tawa ko. Tawa ko pala sa'yo. Bye-bye. Ito sila. Kayo. Marami din nag-stop over dito sa may half tunnel eh. May CR din kasi doon. Kapag hindi mo na kayang iabot ng atok. Lagpas lang ng half tunnel, oh. May isa na namang spot na ang ganda ng tanawin. Kapag dumaan ka pala ng Halcima, dapat ready ang battery mo. Pati storage. Malapit na tayo, no? Oo. Kasi na ulit yung entrance dun. Mauna ka nga. Hindi, medyo malayo-layo pa. Okay. Dadaanan pa natin yung Luyongs, di ba? Ayaw mo man. Bonglo. We are in Bonglo. Pangatlong munisipyo na to. Atok. Itok. Atok. It's Itok. Bahala ka dyan. Oo. Dun. Ito din yung laging prone sa landslide, ano? Oo. JT. At least ngayon, pinapalawak na yung mga ano dito. Bato dyan, no? Baka may mahulog na bato-bato. Pinapalawak yung roads. Ang maganda ngayon, maraming road widening projects dito sa Halcima. Gaganda pa lalo dito at mas safe pa kung malawak ang kalsada. Sana isunod na nila agad yung mga lubak-lubak na kalsada. Dami rin kasing sinking area dito sa Halcima, kaya nasisira ang mga kalsada natin. Butterfly. Bird. Hindi kasi makuha ng kawalan noon din nila. Parang nagutom ako. Nagugutom ka? Di ba sinabi, pero nag-stop over tayo dun sa Luyongs. Hindi ako lang. Mas gusto ko yung pagkain sa taas. May free pa naman tayong ano dun sa Northern Blossom eh. Snack. Oo nga, no? Ganda na red na flower na yun. Wow! Ganda. Tapos dati hindi ko nasasabing maganda, no? Dinadaanan lang. Atok Police Station, 100 meters ahead. Malapit-lapit na tayo. Maaga naman tayo, may parking siguro doon ah. At saka, weekday naman. Saan yun? Sa taas pa. After ng lubak na yun ata.
Oops. Okay, dito pala. Northern Blossom Flower Farm. Ano pa yung register kay Abay People dito ngayon? Kala kayo sa environment yun? Ay, Kaya doon nga building ka kay masapulbado kami mapan or primero. Upart Muna na ka na lang, di ba ba? Okay. Kuha daw ng environmental fee, magbabayad pa ng environmental fee. Abayti Police Station. Ay doon. Environmental fee registration. Hello. See, thank you. Environmental fee 50 per person. Hello? Saan ka nag-park? Ay, sige. Sige, thank you. Okay. Nakaregister na tayo. 250 per head. May discount ang senior naman. Eh, tatanong ko sana kung may wala bang discount ang taga ano lang kabilang backer. Tapos dito ang entrance. Silang mga tour guide. Nakapasok na tayo. Northern Blossom. Ganda ng bundok dito eh. Pag nagpa-picture ka dito. Asa lang magpipicture sa akin. Wala silang tour guide ngayon ah. Dati may nag-explain pa ng mga ano eh. Kung ano yung mga tanim nila eh. Alam niyo ba kanina? Pinapasok pala agad kami ni tita sa farm. Wala man lang introduction, orientation, kahit konting, "Hi! Welcome! Ready na ba kayong magpaka-tourist at magpa-picture sa bawat bulaklak?" Wala. Diretso pasok kami. Parang mga VIP. Ang saya, di ba? Kala ko nga special treatment na. Yun pala, may orientation daw dapat sa entrance. Eh kaso, tinanong ako kung first time daw namin. Syempre nagmukha akong expert at sagot ko, "Tita, third time na namin dito." With matching confident smile pa. Ayun, pinapasok kami agad-agad para daw hindi kami maabutan ng init. Ang sweet naman ni tita, no? Akala ko concerned sila sa comfort namin. Yun pala, gusto lang sigurong mapibilis ang pila sa entrance. Haha. Pagpasok namin, feeling ko accomplished na. Pero alam niyo yung pakiramdam na parang may kulang.
Yung tipong wala ka pang 5 hakbang, parang may bumubulong sa utak mo na may nakalimutan ka. Kaya bumalik ako sa entrance. Nagtanong ulit, ate, wala bang tour guide ngayon? At ayun na nga, nalaman ko ang chismis. Wala na palang tour guide ngayon. Sa sobrang dami ng turista, kinulang na sila sa staff. Imagine nyo, kung bawat grupo may naka-assign na guide, baka by lunchtime lahat na ng staff nila naka-flat na sa pagod o kaya nagpapahid na ng efficacent oil sa likod. Kaya ang solusyon nila, rotation system. Ang galing, di ba? Ngayon, kalahati ng staff naka-station sa iba't ibang parte ng farm. Sila yung mga pwede mong tanungin kung nasaan yung mga photogenic na bulaklak o kung paano mag-post na hindi awkward. Yung kalahati naman ng staff, hands-on sa gardening. Nagdidilig, nagbubunot ng damo, at nag-aalaga sa mga tanim. Para on-flick pa rin ang flowers, kahit anong araw ka bumisita. Sa totoo lang, mas okay na rin yung ganitong sistema. Dahil dito, sure ka na kahit kailan ka bumisita, fresh at blooming pa rin ang mga bulaklak. Hindi sila mukhang pagod. Unlike sa atin na minsan kulang ka na nga sa tulog pero push pa rin para magpa-bloom. Itong bulaklak na ito ay tinatawag na straw flower or everlasting flower. Ang straw flower ay hindi basta-basta nalalanta, nananatiling makulay kahit paglipas ng panahon. Para siyang forever young. Wala yung St. Bernard nila ngayon. Ito meron. Pwede kayo mapapicture. Maliliit pa lang. Cabbage rose, tas white to, purple yung nandun. Tapos ito. Parang frosted pero hindi. Baka dumaan dun. Or si Elsa. Di ba ito yung lavender? Lavender ba? Lavender. Amay natin. Oo. Anong tawag sa bulaklak na to? Wala siyang signage. To exit. Sorry po. Counterflow kami. Nagpapatubo sila dito ng sunflower. Pero meron na doon. Tapos nag-expand sila doon. Wala dito dati. Hanap ako ng pwedeng pagpaliparan ng drone. Dito. Magpalipad na dito. Iba din ang vibe kapag tinignan mo ang northern blossom sa taas. Dito natin makikita kung gaano kalawak ang farm. Sobrang laki. Parang hinigitan pang space sa memory ng phone mo. Mula dito sa taas, kitang-kita ang million flower. At obvious naman kung bakit gano'n ang pangalan nila. Ang dami kasi nila. Bukod dito, may makikita rin tayo na sunflower at yung mga rose cabbage. Pwede yun ibigay nyo sa mga nililigawan nyo. Bulaklak na nga, pang ulam pa. O diba, dual purpose. Nag-expand daw sila doon sa baba pa. Kaso sa sobrang lawak daw baka hindi niya kayanin niya lalakarin.
nakakapagod din ng mga turista. Sunflowers. Nakaharap ba sa sun? Oo, tama. Sana ako matangkad. Mas mataas pa itong mga sunflower kaysa sa akin. Ano pa size mo? 5'9". Oh, Aura Park. Bulaga! Naka-record na yun? Ang ganda ko, ganda nito. Ang ganda nito. Purple. Purple blue. Nakasarado yung daanan doon. Oo. Ikot tayo doon sa baba. Okay na. Hanapin na lang natin yung daan. Bababa na ako dito. More cabbage rose. Edible daw to. Sabi dun sa sign sa taas. Ay, parang may nakita kong round na cabbage nga. Tapos ang mahal. Round na purple. Ay, oo, meron. Pero hindi ata bumibilog to. Oo, para lang siyang bulaklak. Hanggang dito, oh. May expansion dito. Pero wala nang nagpupunta. Meron pa dito eh. Pero wala nang tao dito, di ba? Kasi pagod na sila dun sa taas. Ito lang naman sa baba nito. Sila muna tayo. Hi, sayote. Dito nang gagaling ang sayote. Oh. Ayan, para sayote. Tapos yung talbos, ito mga ganito. Kinukuha yan. Paglinisan, ayan, tanggalin mo yung ganyan. Hindi namin dinadagdag yun sa lutuin eh. Ayan. Tanggalin mo yung whiskers niya. Ito, ang legit na Chinese cabbage. Ayan, binibili niya sa market. Regular Chinese cabbage. Pinag-anihan naman na. Parang nararamdaman ko na ang gutom ah. Nakakapagod din. Uy, may pagkain. Makakain yan. Wild berries. Sarap. Pangtawid gutom. Hindi ko na maabot yung iba. Malinis yan. Oh no! Nahulog. Ito na. Gusto mo? Gusto mo? May papuso.
Nagtatanim din yung tito ko ng ganito dati. Tapos kumuha din kami. Nagtanim kami. Binibenta to per bundle. 1 dozen ganun. So huhugutin mo lang yun eh. Tapos matatanggal sa root niya. Tapos ang mahal dito yung white. Oo. Pink ang cheap. Iba na dito sa baba. Nagtatanim ng patatas dun. Ito, patatas to. At dyan na nagtatapos ang ating tour. Akyat na tayo, diretso exit. Para rest muna tayo doon habang ine-enjoy ang kanilang free coffee and bread. Free bread and coffee. I'm not sure, hindi yata. May benta silang mga tubig ganun sa loob daw. Exit na tayo guys. May bentang mga gulay, halaman, strawberries, crocheted flowers. May mga cactus din. Cactus. Cacti. Cacti ba yun? Cacti. Mga cactus na lang. Mga cactus. Korean chili pala tong purple na sili.